Huli kamang pagsalpok ng motorsiklo niyan sa isang babaeng nagmamadaling tumawid sa pedestrian lane sa Tupi South, Cotabato. Agad tinulungan ng isa pang pedestrian ng babaeng nasalpok. Nakatayo rin kaagad ang motorcycle rider. Bahagyang bumagal ang daloy ng trapiko dahil naiwang nakatumba sa gitna ng kalsada ang motorsiklo. Ayon sa kagawad ng barangay, crossing rubber, nag-uusap at nagkaayos kalaunan ng babaeng pedestrian at ang rider. 5 ang arestado matapos tangayin umano ang kahon-kahong sapatos mula sa isang truck na binook sa isang delivery app. Batay sa investigasyon, biglang nagbago ang drop-off point o destinasyon ng delivery matapos umanong may manghak sa transaksyon. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Sa kulungan na sinalubong ng lalaking yan ang bagong taon, kasama ang 4 niyang kapitbahay na kasabot niya umano sa pagtangay sa sandamakmak na sapatos mula sa isang truck na binok sa isang delivery app. Ayon sa pulisya, nag-book ng delivery truck ang seller para mapadala ang 60 box ng sapatos mula Maynila patungo sa buyer sa Pasay. Pero and later on, nagulat siya nung naka-receive siya ng cancellation details. Pero na-receive na yung mga parcel. Nakuha na yung 60 boxes ng sapatos bago siya maka-receive ng cancellation details. From there, nabago din yung drop-off location ng mga items. ang halaga ng kahon-kahon ng sapatos nasa 1.5 million pesos ayon sa pulisya. Ang drop-off location sa app naging Las Piñas imbis na sa Pasay. Agad raw pinacheck ng seller ang logbook ng bodega nila para matunto ng driver na nag-pick up sa mga sapatos. Nakipag-cooperate naman siya kasi kahit siya mismo nagtataka kasi medyo alanganin yung lugar na pagbababaan niya. In good faith niya na tinuro yung mga boxes na pinag-drop-offan niya. Iilan na lang ang mga sapatos na na-recover ng pulisya sa Las Piñas. Ang halaga nito, humigit kumulang 200,000 pesos. Ang iba, posibleng nabenta na matapos i-pick up ng isang van ayon sa pulisya. Arestado ang 5 suspect, kabilang ang kapatid ng itinuturong hacker ng truck delivery app. For now, under investigation pa rin kung paano nangyari yung ganon na biglang nagbago yung rider and yung drop-off location. Patuloy pa rin natin hinahanap yung pinaka-mastermind, yung hacker na sinasabing kapatid nung isa sa mga nahuli natin. Giit ng ilang suspect, tumulong lang sila sa pagbuhat ng mga kahon. Hindi namin alam kung saan galing yung ma'am Kargada na yun. Pero sabi sa amin ng nag-aano doon, kasi magkapera. Kaya binuhat namin. Kala po namin bayad na po na parang biyaya na lang po sa lugar namin. Kala po namin pamasko po ng ng pinaka doon sa may sa amin. Ang iba naman, wala raw kinalaman sa pagnanakaw. Hindi po ako nagtulong sa pagbubuhat po. Wala po ako ron. Reklamong estafa kaugnay ng Cybercrime Prevention Act ang isinampa laban sa mga suspect. Sinusubukan pang hinga ng pahayag ang delivery app. Paalala ng pulisya sa publiko, maging mabusisi sa pag-check sa detalye sa mga delivery app. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Isang babaeng motorista ang pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office Region 10. Cecil, ano ba ang atraso nitong motorista? Rafi, nakuna ng litrato ang babaeng driver na naglabas ng baril sa pagdaan niya sa kalsada sa Cagayan de Oro City noong December 29. Kita na nakababa ang bintana ng driver's side ng pickup at nakalabas ang isang baril. Base sa investigasyon, naipit sa mabigat na trapiko ang motorista. Inaalam pa kung nagkaroon ng insidente noon ng road rage. Natukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng driver. Natunto na rin ng LTO Region 10 ang may-ari ng pickup. Pareho silang inisyuhan ng show cause order. Ngayong araw sila inutusang magtungo sa LTO. Posibleng suspindihin o bawiin ang lisensya ng babaeng driver na nakunan ng litrato. Puspusa na ang paghahanda dito sa Cebu City para sa nalalapit na Sindulog Festival. Ayon sa mga otoridad, nasa 10,000 pulis at force multiplier ang ide-deploy para sa iba't ibang aktibidad ng fiesta. Ngayong araw, nakatakdang simulan ang pagtatalaga sa kanila, partikular na sa Cebu City Sports Center.
Ayon sa isang konsihal ng lungsod, nasa 70% ng tapos ang preparasyon para sa Sinulog Festival. May opening salvo sa Huwebes, habang si January 18 naman ang Grand Parade. Mga mare at pare, tila na Patrick in real life. Si Pipito Manaloto star John Fair. Suot ang kanyang barong outfit. Pumunta sa isang simbahan sa Makati City si John nitong January 3 para sana sa kasal ni sparkle artist Mikoy Morales. Yun lang, sa March pa pala ang kasal ni Mikoy. January 3 lang daw kasi ang nabasa ni John sa invitation card na deadline pala para sa RSVP. Na-realize niyang ibang kasal lang napuntahan nang mapansing siya lang ang nakabarong at iba ang itsura ng groom. Nang tawagan daw niya si Chariz Solomon na gumaganap na misis niyang si Janice sa Pipito Manaloto, confirmed, ibang kasal ang napuntahan niya. Mas confirmed yan nang i-post ng photo studio na present sa wedding ang larawan ni John sa kasal. Comment ng netizens, mala episode sa sitcom ang nangyari kay John, aka Patrick. Hindi bababa sa 30 ang patay at may iba pang dinukot na mga armadong lalaki na sumalakay sa isang palengke sa Nigeria. Ayon sa pulisya, sakay ng mga motorsiklo nang lumusob sa palengke ang mga nasabing armadong lalaki nitong weekend. Agad silang nagpaputok, sinunog ang mga tindahan at nagnakaw. Ang nasabing pag-atake, pinaniniwala ang bahagi ng serye ng karahasan na nagsimula sa ilang katabing bayan. Wala pang pahayag ang Nigerian military kaugnay ng insidente. Ilang linggo na rin ang nakalipas nang atakein sa Nigeria ang isang Catholic school at dinukot ang mahigit 300 batang estudyante. Ito na ang mabibilis na balita sa bansa. Patay ang isang lalaki sa Maynila matapos saksakin ng kanyang kapitbahay habang nagiinuman noong salubong sa bagong taon. Ayon sa salaysay ng saksi, naging makulit ang suspect nang nakainom na. May nasagi at may minura raw siyang kainuman at nauwi ito sa gulo. Umawat daw ang biktima na kinagalit ng suspect kaya siya ang nasaksak. Nahuli agad ang suspect at na-recover ang ginamit umanong patalim. Mahaharap siya sa reklamong murder. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Mahigit 7 milyong pisong halaga ng party drug na ecstasy ang nasamsam ng mga otoridad sa Port of Clark sa Pampanga. Nakita ang mahigit 4,000 tableta ng ecstasy sa 2 parcel na idineklara nilang Carmats. Galing sa bansang Australia ang mga parcel at dadalhin sana sa consignee nito sa Davao City. Matindi rin umano ang korupsyon sa judiciary ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Yung corruption nga sa atin, huwag nyo sasabihin sa executive lang yan o legislative. Matindi ho yung judiciary. Matindi ho yan. Nakakakwit Panoorin nyo po lahat ng judges. Panoorin nyo sa Kailangan may paliwanag din yun. justices. Panoorin Kasi natin. Nabanggit ito ni Rimulya na mapag-usapan ng Priority Development Assistance Fund of PDAF scam na nabunyag noong 2013. Pati na ang Fertilizer Fund scam noong 2004. Wala nang ibang ibinigay na detalye si Rimulya tungkol saan niya'y matinding katiwalian sa hudikatura. Sang-ayon si Integrated Bar of the Philippines President Alan Panolong na may katiwalian din sa hudikatura pero hindi anya matindi. Meron daw binuong Judiciary Integrity Board ang Korte Suprema para maisumbong ang mga umano'y korap na hukom at mga empleyado ng korte. Wala pang pahayag ang Korte Suprema tungkol sa sinabi ni Rimulya. Hindi naman siguro ganun katindi yung corruption in the judiciary. Most of our judges are ethical than those alleged corrupt ones. To be fair with them, their decisions are based on the merits of the case, meaning to say they appreciate the facts then and the evidence.